Sa usapan po sa surge fees, ano pong napagkasunduan? Kasi nung kausap po namin si Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, ang sinasabi po niya, kung yung surge fee 100% na pupunta sa driver, pwede sigurong ang gawin na ipapakiusap na baka mabawasan. Pero kung ito ay sa company na pupunta, totally daw po aalisin. Ano na pag-usapan niyo po tungkol sa surge fees? Ayun po, nakikihati pa po kasi ang mga transport network company sa surge fee. Na ang sinasabi po namin doon sa konsultasyon na yon, baka sa driver na lang para kumita naman ng sapat. Kasi ang driver naman po ang nagagasolina, ang driver naman po ang sumasabak sa trapiko. Nararapat lang na sana sa yung surge fee ng mga pasahero mapunta na sa driver. Wala, pakiusap lang na huwag nang humati yung transport network company. At isa pa, para kumita ng maayos yung ating mga kasamahan sa kalsada, baka po pwedeng i-regulate. Yun po ito, hindi napansin po ito ng ating mga sila Chairman Bigor at yung dalawang board member na sana ma-regulate po yung mga commissions ng transport network company dahil napakataas po ng commission na kinukuha na sa amin. Oo. Kaya talagang ang hirap po ng biyahe. Sige. Ngayon, Oo. kinakabahan po yung mga drivers na pag nawala yung surge fee, ay talagang baka maubos po ang TNBS. Kasi malulugi lang po talaga ang biyahe pag wala po yan. Okay, ganito po. Yung sinasabi nyo na humahati po ang TNC, ilang porsyento po ang kinukuha ng mga TNC sa surge fee? Kung 100 po ang pamasahe at merong times 2 na surge fee, magiging 200 at buo po na 20% dun kukuha dun sa kabuuan ng pamasahe kasama yung surge doon. So parang mga 20% din ang nawawala. So, hindi, aside from sa driver sana. Hindi, unahin po muna natin yung surge fee. Hindi po yung mismong komisyon ng TNC. Doon po sa surge fee mismo, kung halimbawa ang dinagdag ay 100 pesos, magkano po doon ang sa driver? Magkano po doon ang sa kumpanya? 20 pesos po sa ibang TNC ang kinukuha nila. Doon sa ibang TNC naman, yung mga 10% lang ang kinukuha ang komisyon, 10 piso po ang nawawala sa driver. Oo, so para 10 piso lang din po ang kinukuha. Okay, so para malinaw, bukod po doon sa bawas na ng mga kumpanya sa mismong pamasahe, pag nagkaroon ng surge fee, may bawas pa po ulit sila. Yun po ang malinaw. Opo, kasama po talaga yun sa pagbabawas nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!